good evening, good morning, good afternoon again, once again to everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. So ngayon po, we will continue with the fifth and final installment from diary entry number 890 about the soul and its love, the presence of love in the soul. Okay, basahin na po natin. Her soul understands that there are periods of rest and periods of battle. Through her will, she is always with God. Her soul, like a knight, is well trained in battle. From afar, it sees where the foe is hiding and is ready for battle. She knows she is not alone. God is his strength. Nauunawaan ng kanyang kaluluwa na may panahon ng pamamahinga at panahon ng pakikipaglaban. Sa pamamagitan ng kanyang pagpupunyagi, nananatili siya sa Diyos. Ang kanyang kaluluwa, tulad ng isang kabalyero, ay bihasa sa pakikipaglaban. Sa kalayuan, nakikita niya kung saan nagkukubli ang kalaban at handa siya sa labanan. Alam niya na hindi siya nag-iisa. Ang Diyos ang kaniyang lakas. Alright, so again, sabi dito, her soul understands that there are periods of rest and periods of battle. Sa buhay natin, hindi pwedeng puro laban. Hindi pwedeng gera lang tayo ng gera, no? So, hindi pwedeng abante lang tayo ng abante. Kahit sa ating pananampalataya, mayroon tayong tinatawag na retreat. So, yun yung period of rest. Bakit kailangan nating mag-retreat? Bakit kailangan nating umatras muna ng sandali, no? Parang 2 steps forward, 1 step backward. So, laging 1 step ahead yung forward, natin, no? Forward movement. So, imagine nyo, kung ang buhay mo punong-puno ng paghihirap, dire-diretso, walang pahinga. Diba mauubos ang lakas mo? Mauubos ang lahat ng mayroon ka, resources, energy, no? Even death, no? Kung patuloy ka sa labanan, pus na yung mo, baka maubos na yung buong army mo, no? Yung buong batalyon. Baka maubos na, kasusugod ng kasusugod. Natatalo ka na sa labanan and yet abante ka pa rin ng abante, no? So, kahit na nagtatagumpay ka, if you are actually in the period of winning battles, hindi rin pwedeng sige lang ng sige, abante ng abante, atake ng atake. So, kailangan pa rin, okay, mga kapatid, tayo muna ay umatras, tayo muna ay mamahinga, magnilay tayo, tingnan natin kung saan tayo nagkamali, no? Ganun po. Hindi pwedeng dire-diretso lang ng laban. At naiintindihan niya ng Panginoon natin na sa panahon ng labanan, okay, nandyan siya. At sa panahon din ng pag-atras natin, nandun din siya. We need to rest to gather again the energy. Diba? Parang sa buong maghapon, halimbawa, nagtrabaho tayo. No? 8 hours of work. Diba? Pero kakain din naman tayo. Pagdating ng gabi, kailangan na nating magpahinga't matulog. Kasi yun yung magbibigay sa katawan natin ng panibagong lakas. So, sabi nga doon sa circadian rhythm, no? Yung bawat bahagi, main organs ng ating katawan, may mga oras kung kailan sila nagre-recharge, no? So, kailangan po ng katawan natin na mag-rest. After the whole day work, no, napagod tayo sa katatrabaho, kakaipon ng pera, okay, earning money, or kung hindi man earning money, voluntary work in the church, dami nating ginawa. Pagdating ng gabi, let us rest, no? Magpahinga tayo. At ang problema ko niyan, kasi nasanay ako ng very late, kasi night person nga, no, very late. Hirap ako talagang matulog ng maaga. 7 o'clock kasi dapat
I should be resting by 7 p.m. kasi I will have to wake up at 2:30 for the 3 a.m. Para dire-diretso na sana yun, no? Ang nangyayari, I will be sleeping at around 12, 1 o'clock, ganyan, and then we'll wake up at 2:30, and then we'll again sleep at around 5:30, 6, ganyan, then gigising ng 8. So, erratic, and then, ako, nag-ano na lang ako, nagre-rely na lang ako talaga sa awa ng Diyos para pagkaluban yung katawan ko ng sapat na lakas. So, parang ganon. Sa karamihan, syempre, after the whole day's battle, kailangan magpahinga, matulog higit sa lahat, no? Para yung buong katawan natin ay nakakapahinga. That is for the physical body. What about the spiritual body? Yung ating kaluluwa. So, ang kaluluwa natin, kailangan din may battle at may rest. The battles of the soul, of the spirit, medyo mahirap yun, no? Kasi, you will be battling with trials, no? Yung mga pagsubok sa ating buhay, no? Yan ay yung kaluluwa natin ang ma-engage dyan. Bagamat it will have a direct effect on the physical body, still, no? Yung primary involved dyan ay yung ating kaluluwa. And we really need to strengthen the soul. Kapag hindi nag-rest ang soul, magagapi yan ng kalaban sa oras ng labanan. Manghihina, wala siyang lakas, no? Malakas ang kapangyarihan ng kaaway. We cannot underestimate their power because as we go deeper and deeper, higher and higher, lumalakas din yung kalaban. Hindi niya tayo tatapatan. Parang digmaan yan eh. Bakit ka tatapatan ng isang pipitsuging opisyal ng isang army, halimbawa, no? Hindi ka tatapatan kung ang galing-galing mo, si General ganito ang namumuno sa sa army na to. So, kailangan ng itatapat mo dyan, general din of higher rank. No? So, parang ganun din. Yung kaluluwa natin, ang itatapat na dyan, habang pahirap ng pahirap ang ating pakikipagtunggali sa kalaban, ang itinatapat din sa atin, bigatin din. Hindi pipitsuging mga enemies of the other force, no, yung kabilang panig. So, ano yung rest natin? The rest will always be, halimbawa, may oras ka dapat ng pananalangin. Find a quiet time, peaceful time to pray. Sumimba, no? Pagmimisa. These are rest. Kasi hindi ka naman nakikinig ka sa misa, di ba? Kumakanta ka, umaawit, tumutugon sa mga response, no? Sa kurso ng pagmimisa, and then would take the communion. So, ganon. So, it is basically a rest, no? Kapag tayo ay sumisimba, tayo ay nasa rest state. Retreats, no? When you go out or retreat. Kaya mahalaga po. Yung isang kakilala kong spiritual leader, sabi niya, you have to take a retreat at least once a year. And yung retreat na yan, maybe 2 or 3 days, no? Para talagang yung soul mo, makakuha siya ng sapat na lakas for the whole year naman yun, ano? Isang buong taon, magkakaroon ka ng battle for 1 year. So, mag-prepare ka. And one way to prepare is through a retreat. So, nasa rest mode ka kapag nasa retreat. Meditation, no? Meditation is not just yung mga nakaugalian nating prayers, no? So, halimbawa, nag-chaplet ka, you are praying. But when you are meditating, you go deeper. You go deeper in the sense na hindi ka na lang usal ng usal or by words, no? Our Father, Hail Mary, hindi ka na lang ganon. So, maraming period dyan na you will just close your eyes and visualize the Lord, or pwedeng mulat yung mata mo and then gazing ka lang, no? Nakatitig ka lang sa Divine Mercy or sa krus or to whatever, no? Halimbawa, doon sa imahe ng Mahal na Birhen, no? Pwedeng ganon. And you are in the state of meditation. And so those are the things that we need to do para tayo ay ma-empower. Reading, no? Pagbabasa. Kasi yan, hindi talaga in action. Walang action dyan yung iyong kaluluwa. So, dahil nagbabasa ka lang. And
Also, during sleep time, yung soul din po natin, hindi lang yung katawan natin na nakakapag-rest when you are sleeping. Actually po, when we are sleeping, the soul naman po, no? May be in rest mode and may also be in battle mode or in activity mode. Depende kung saan siya pumupunta. Kasi, active eh. Active yung soul when the body is at rest, yung natutulog. Kasi pwedeng the soul is engaged in a spiritual discourse with Jesus or the saints, no? Depende. Pwede ring ang soul ay naglalakbay kung saan, no? Katulad ni Faustina, nagpupunta siya dun sa mga may sakit. No? So, yun ay period na hindi siya nagpapahinga nun. Activity yun. Period of activity yun. Pwede ring spiritual battle kasi pag natutulog tayo, may mga battles, di ba? Minsan nanaginip ka, no? Parang meron kang hinahabol ka, no? Meron kang kalaban. That is the soul actually having a battle with something else. Depende po, no? So, marami yan. The body may be in rest mode, but the soul may also be in rest or in battle mode depending on where the soul goes. Pero hindi naman pwedeng puro rest ka na lang, puro ka na lang simba ka na lang simba na araw-araw, no? At hindi ka na nag-e-engage sa mga pagsubok sa buhay, no? Iiwasan mo, ay hindi ako pupunta dyan kasi mahihirapan lang ako. Halimbawa po sa simbahan, ganito kami, no? Kapag ideya mo, ikaw din ang kailangan ano niya, no? Execute. Kaya minsan ang attitude, ay, ayoko na mag-suggest kasi madadagdagan yung trabaho, no? Yung parang ganun, ano. So, hindi pwedeng naka-rest mode ka na lang lagi kasi parang nasa comfort zone ka na lang, hindi ka lalabas, no? Takot kang lumabas kasi takot kang maaksidente, takot kang makakuha ng virus, ang dami mong fears, no? So, titigil ka na lang sa loob ng bahay. That is not good. That will not hone your soul and your body for a higher purpose and for higher struggle. Hindi ka makakausad kapag lagi kang nasa comfort zone. So, sabi nga ng mga great manifestors, no, yung mga naririnig ko sa mga millennials, ganyan, no, talagang sila, sugod talaga sila ng sugod, no? Nag-engage sila sa laban. Kumakawala sila doon sa comfort zone level nila. Notice yung mga yung mga bata na pagdating ng gantong edad, aalis na talaga yan sa mga bahay nila, no? They will go on their own. Titingnan nila kung paano mabuhay sa labas. Kasi pag nasa bahay lang yan, napaka-comfortable eh. The father and the mother supports, may mga pagkain dyan, no? Nandyan ang TV, Netflix, cellphone, internet, everything is in the house. No? Kaya yung mga achiever naman, lalabas yan. No, they will go out, lalabas sila dun sa saya ng kanilang nanay, titingnan nila paano mabuhay sa labas on their own. And that is good. Pabayaan nyo pag ang anak nyo nagsabing, I would like to explore, no? Gusto magpunta ng gantong bansa, ako mag-isa, okay, go. Pabayaan natin sila. Huwag tayong matakot na parang, ay, baka ko anong mayari sa anak ko. Let them soar on their own wings. Because that will be the best the best school for them to learn the lessons in life. So they will be engaged in rest and they will also be engaged in a lot of battles. Kapag umuwi sila, medyo nakakaramdam sila ng panghihina, tanggapin sila, walang problema. O sige anak, dito ka, magpahinga ka, serve them good food, no? Pagluto mo sila, and then, kasi baka kaya umuwi, no? Napagod sa labas, kailangan ng lakas, babawi. And then when they are okay, labas ulit, pabayaan din natin sila. So let us be there whenever they need us, especially during the time of rest, sapagkat baka yun yung parang battle, sila, wounded, no? Yung scarred or weary, pagod na pagod dahil sa napakaraming laban sa labas. And then the soul, sabi ni Faustina, like a knight, is well-trained in battle. Alam niya kung nasa ng kalaban. Pero kapag hindi sanay ang kaluluwa sa labanan, hindi niya makikita ang kalaban. Andiyan na pala sa tabi, hindi niya nakikita, wala siyang kaalam-alam. Because the sensitivity is not developed. No? Kasi yung mga magagaling na mga
warriors. Alam nyo, yung mga, kasi 'di ba sa history natin, puro digmaan, digmaan, digmaan. But actually, these generals, itong mga general na to ng mga gerang yan, they are really very intelligent. Ang gagaling nila. Hindi ka, hindi ka magiging isang general kung walang laman ng utak mo, kung yung papetik-petiks, no? Hindi pwedeng maging general yung ganon. So, these generals, they are really trained in battle. Hindi lang sila general in ano, no, yung armchairs, no? Talagang trained din yan. Dumaan din sila sa mga laban. Pero, alam na nila yan, no? Nakakapag-tacticize sila, nakakapag-strategize sila. Ano ang strategy na gagamitin dito? Ano ang tactic na gagamitin dito? These are two different things, no? Yung tactic, yun yung short term, and then the strategy, ito yung long term. The strategy in battles. These are all military terms. Warrior, generals, battles, no? Tandaan nyo kasi bakit ganito yung words natin. Kasi sa history natin, punong-puno tayo ng digmaan, labanan, ganyan. Kaya dala-dala natin yung mga terminolohiyang yan. No? Battle is synonymous to our battles in life. No? Not necessarily the military battle, but the battle in life, no? Na sinasabak natin araw-araw. So, like a knight, alam natin kung nasa ng kalaban. But, you will not know that if you are not trained in battle. And kapag hindi ka rin marunong magpahinga sa oras ng pahinga. Hindi ka marunong mag-recharge kapag talagang walang-wala ka ng lakas. No? And in that way, kapag natutunan mo yan, the periods of rest and the periods of battle, you will be a general. Magiging isa kang general sa sarili mong laban.